Salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Good morning. Unahan ko na kayo. Merry Christmas. Ilang araw na lang ba? Ano ba yung Christmas service natin? Anong petsa yung magiging Christmas service natin? Meron na bang nagpaplano? December ano? Iniisip daw. Nakalimutan ko, birthday ko pala, November. So, anyway, biyaya ng Diyos at in-extend niya yung buhay natin kasi meron pa tayong tungkulin. But anyway, si Sir Vilma, nagpaplano na siya doon sa pagkain. Hindi para sa birthday, para sa birthday ni Jesus. Ito yon, birthday ni Jesus. So ito yung, para hindi magdoble-doble, gagawa tayo na listahan. And then, yung mga pang-raffle prizes, pwede po yung cash, ang gagawin lang, inisip ko lang. Kapag cash siya, pwede kayong humingi ng sobre sa kanila. Tapos isisil nila, ilalagay yung pangalan nyo, ilalagay sa sobre yung amount para hindi na namin kailangan buksan. And then ilalabas lang yung sa raffle. So, biyaya ng Diyos, of course gusto ng Diyos para sa Kanya yon. At pag masaya tayo, masaya ang Panginoon. So ito yung goal natin. Ito yung goal natin na lahat ng ginagawa natin, kasama natin ng Diyos kasi ito yung hangarin niya. Na nakita niya, nalulungkot siya kapag nalulungkot tayo. Natandaan niyo last week, nung tinignan niya si Peter, hindi panunumbat, hindi galit ang nararamdaman ni Jesus kay Peter, kundi nakikita ni Jesus yung alagad niya bumagsak. So parang sa atin, kapag nagdudusa po tayo, ang unang-unang nasasaktan ng Panginoon. At pag masaya tayo, siya rin ang unang-unang nagagalak. Kaya gusto niya maging lubos ang ating kaligayahan. So salamat sa Diyos, nasa dulo na tayo halos ng Luke. At last time, ikinaila ni Pedro si Jesus, yung pag-aralan natin yung sobrang self-confidence, yung sobrang pagtitiwala sa sarili ko minsan, hindi natin napapansin, nagkakasalan na pala tayo. So natandaan natin yung pag-aralan natin, yung daan pababa, ito ngayon, pag masyado kang nagtiwala sa sarili mo, malapit ka sa pagkakasala, pagkakamali. So ang gusto lang na ng Diyos, ang karunungan natin, isama natin siya. Kasi ang tunay na karunungan nanggagaling sa langit, nanggagaling sa Diyos. And then yung daan pataas, of course, si Jesus lang yon. So saan ka man dyan, nasa maling daan ka man, nagkasala ka man, nagkamali ka man, huwag kang mag-alala. Kasi inaantay lang ng Diyos na lalapit tayo sa Kanya. At paglapit natin sa Kanya, hindi tayo i-reject. At dito sa simbahan, walang i-reject. Pwera na lang talaga kung nagkokos ka na ng trouble. Tandaan natin ang simbahan para sa lugar na taong may pangangailangan sa Diyos. Parang ospital. Kung wala ka sakit, di mo kailangan sa ospital. Tama. And the same, si Jesus, dumating siya para hanapin niya ang naliligaw para maituwid yung daan. So ito yung purpose niya sa ating lahat. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin, so may patuloy siyang ginagawa at para sa ating kabutihan yon. At ngayong umaga, tignan natin yung kinutya at binugbog si Jesus. So natandaan nyo yung ginawa sa kanya, pag-aaralan natin yung mga maling pamamarang ginawa kay Jesus. Nagkaroon ng hearing na illegal. Imagine mo, nagkaroon sila ng hearing, makikita naman natin mamaya, wala sa lugar, yung pag-aabuso kay Jesus hanggang ngayon, ay pwedeng tayo ginagawa natin kay Jesus yon. Yung ginagawa ng Panginoon sa simbahan para sa kabutihan natin, pero very prone tayo na pwede nating abusuhin yon. Kaya sana ngayong umaga, mangusap ang Diyos sa atin at makita natin yung ituturo niyan, makikita natin sa Luke chapter 22, verses 63 hanggang 71.
Pwede pa po tayong tumayo at sabay-sabay nating basahin ang Luke 22 verses 63 hanggang 71. Samantala si Jesus ay kinutya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at pinagtatanong, "Hulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo?" Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Kinaumagahan ay nagtipon ang mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Dinala nila si Jesus sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at siya'y kanilang tinanong, "Sabihin mo sa akin, ikaw nga ba ang Kristo?" Sumagot si Jesus, "Sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo, hindi rin kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos." "Ibig mo bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos?" Tanong ng lahat. "Kayo na rin ang nagsasabi," tugon niya. "Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na mismo ang nakarinig mula sa sarili niyang bibig," sabi nila. Amen. Ama, salamat po na sa ang salita mo, iniwan mo po sa amin. Meron po kaming Bible. Meron pong ganitong klaseng pinagtitipon na hindi po pinagbabawal kung saan po namin marinig ang iyong salita, matutunan sa biyaya po ng iyong banal na spirito. At salamat din po, Diyos, na sa bansang Pilipinas po kami na hindi po pinagbabawal ang pag-aralan ng mga salita mo, ang manampalataya sa iyo, ang mag-worship pag Sunday po. Araw mo po ito, isang banal na araw. Nawa, O Diyos, may taas ka po namin, masamba ka namin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita. Samahan mo po kami, ikaw po yung humipo sa bawat espiritu ng bawat isa po sa amin at mangyari nga po, O Diyos, ang maganda mong kalooban sa amin. Doon pa, isinilang kami, hindi lang po ibinilang mo na yung araw ng buhay namin sa lupa, kundi meron ka pong itinalagang magandang plano sa bawat isa po sa amin. Kaya nawa, O Diyos, itong araw nito kasama po sa katuparan ng magandang plano mo po sa aming lahat. Samahan mo po kami. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po umupo. Sa paghihirap ni Jesus, ang Panginoong Yesus, alam na natin kung bakit siya kailangan maghirap. Alam na natin kung bakit kailangan siyang patayin. Kung bakit siya kailangan parusahan itong pagmamahal niya sa atin. Kasi walang ibang paraan kung paano hindi natin mabayaran ang kasalanan natin at siyang umako. Siya naging substitute natin. At dito, yung sa Passion Week, kumbaga sa kultura natin sa Pilipinas, ito na yung Huwebes Santo ng madaling araw. Ibig sabihin, maagang-maaga na yung Friday? Biyernes Santo. Ito na yon. Ito na yung pag-aaralan natin ngayon. And then yung Passion Week, alam natin pagdating ng Friday, papatayin si Jesus. And then pagdating ng Sabado, nakalibing siya. But on the third day, siya ay mabubuhay na muli. Isang katunayan na ang Diyos na pinaniniwalaan mo'y buhay. Ito yung wag nating kakalimutan. Kaya kapag nanalangin ka, naririnig ka niya kasi buhay. At sa lahat ng Diyos na nakilala natin, siya lamang ang nabuhay. Kaya sabi niya, walang ibang daan kundi sabi ni Jesus, ako ang daan. Ako yung katotohanan. Ako yung buhay. At walang makapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Kahit mga bata, naintindihan nila yon. Kaya yung pag-aabuso sa kanya, di ba? Yung hindi tamang pag-aresto, wala naman silang warrant of arrest. At yung illegal ang mga paglilitis. Bakit kamo? Remember, galing sila sa Passover meal, yun ang huling Passover na celebration, yun din ang unang Holy Communion. Nandun sila sa upper room, di ba? Ang kasama ni Jesus, itong mga alagad lang niya. So sila yung mga 13 tao lang dito sa taas. At dito, pagkagaling na Passover meal, dito na siya pumunta sa Garden of Gethsemane. At dito siya inaresto. Walang warrant of arrest. And then nagkaroon ng paglilitis. Meron silang hearing. Imagine mo, that is 1 a.m. ng Friday morning hanggang 5 a.m. Saka nakakita ng meron kang hearing, ganung oras, di ba? So nakita natin yung, kaya lang hinayaan ng Diyos yun para matupad yung plano niya.
Kasi alam na natin na lahat gustong patayin si Jesus. Pero hindi pwedeng patayin si Jesus kung hindi dun sa dahilan na babayaran niya ang ating mga kasalanan. Yun lang ang purpose niya. Hindi sa kailangan patayin. Diyos siya. Wala nga siyang kamatayan eh. Kaya lang walang ibang paraan kundi para mabayaran niya yung kasalanan natin. So alam na natin na ayaw ni Satanas na mangyari yon. Kaya gusto ni Satanas mamatay si Jesus sa ibang pamamaraan. Nakuha niyo? Para mamatay si Jesus, hindi doon sa para bayaran niya yung kasalanan natin. Hindi mangyayari yun. Bakit? Si Satanas ay demonyo ng Diyos. Anong ibig sabihin na si Satanas ay demonyo ng Diyos? Ibig sabihin, walang pwedeng gawin si Satanas na hindi pinapayagan ng Diyos. Si God pa rin ang Diyos ni Satanas. Remember si Satanas, Lucifer, demonyo. Sabi ng Bible, siya yung pinaka-wonderful creation ng Diyos, pinakamagandang anghel, pinakagwapong anghel na nilalang ng Diyos. Pero bakit? Bakit siya naging fallen angel? Kasi sobrang pride niya, gusto niyang hindi lang maging katulad ng Diyos, gusto niya lumampas pa siya sa Diyos. And because of the pride, that ang angel, hindi sila nanganganak, wala silang kasarian, pero nilalang sila ng Diyos, marami, milyon-milyon yan, nilalang niya. Ang purpose lang nila para magsilbi, para mag-worship sa Panginoon. Pero, bakit galit sa atin ang mga masamang demonyo? Kasi tayo, meron tayong kapatawaran. Tama? Kapag ikaw'y nagkasala, balik ka lang sa Diyos. Sabi ng Diyos, kapag ikinumpisal mo ang iyong kasalanan, ikaw ay patatawarin at hindi lang yon, lilinisin niya yung puso mo ng lahat ng karumihan na nandun. Ang angel, wala. Kapag nagkasala siya, malaki yan, kalahati yan, 1/4 yan, percentage lang yan, hindi siya patatawarin. Itatapon siya sa impyerno, itatapon siya dito sa earth. Dito sa earth. Kaya makita mo dito, padami ng padami yung mga masamang angel. Kaya tinuturo sa atin paggabi, umuwi ka na. Umuwi ka na at matulog ka na. Huwag kang kakalat-kal sa kalsada. At habang lumalalim ang gabi, alam natin yan, nagiging mas masama ang environment sa labas. Kasi doon na yung naglipa na itong mga demonyong ito. But again, walang magagawang demonyo kung hindi papayagan ng Diyos. Yun tatandaan mo. So huwag kang matakot sa demonyo. Sabi nga ng kaibigan mo, ganunin mo lang siya, para siyang kulisap, itaboy mo. Umalis ka nga sa harap ko, sabihin mo sa demonyo, wala kang karapatan sa akin. And then sabi niya, ang Diyos lamang ang pwedeng masunod pa rin ang demonyo. Ito'y tatandaan mo, huwag kang matakot sa Kanya. Itong Passion Week, ito na yung Holy Week na sineselebrate natin. So para ma-connect lang natin, Sabado, galing ng Jericho, paakyat, di ba? Paakyat, dito yung Jerusalem, this is Mount of Olives, dito yung Bethany, ang bahay nila Lazarus na binuhay ni Jesus, patay siya, binuhay siya muli, and then dito na siya sinundan ng mga tao kasi sa miracle na yon. And then that was Saturday. And then pagdating na linggo na yon, nagturo si Jesus doon. And then kinabukasan, Monday, dito pa lang siya pupunta sa Jerusalem. Nung mabalitaan ng mga tao sa Jerusalem na darating si Jesus, sasalubungin nila siyempre magmula sa Bethany. At dahil sa dami ng mga tao, sabi ng mga writer, may mga tao doon, mga 1.6 to 2 million people kasi yun ang piyesta nila, once a year na ginaganap nila, yung Passover feast o yung piyesta ng tinapay na walang pampaalsa. Pero ang purpose ng piyestang yon, para alalahanin ng mga Hudyo, paano sila iniligtas ang mga Israelita doon sa pagiging alipin sa Egypt. Ito yung purpose ng piyesta. So napapalitan niya si Jesus, marami mga tao, siyempre hindi makalapit yung iba nagkuha na lang kung ano na lang yung mga dahon para lang iwagay-way na ganon. Parang, Jesus, nandito ako, parang ganon. And then kumakanta sila, sumisigaw sila, Hosana, Hosana in the highest. Ibig sabihin, Panginoong Yesus, ito yung haring darating na magliligtas sa amin. Kaya lang nasa isip nila, yung political king. Hindi nila naintindihan ang sinasabi ni Jesus na pagiging hari, spiritual king. Ito yung Diyos na mag-ari sa atin. And then, ito na, pumunta siya ng Monday,
Ito yung sinaselebrate natin ng ng Palm Sunday. Sa Bible, Monday yon. So nagwawagas-wagas sa kanya, sumakay sa asno, nagturo sa Jerusalem. Ngayon paggabi, pupunta na siya sa Garden of Gethsemane. Garden of Gethsemane, magandang garden kasi pag-aari ng isang mayaman na naniniwala kay Jesus. So may imagine mo kung maganda yung garden, may tagapag-alaga, siksikan yung mga olive tree, maganda yon, kaya hindi lumulusot yung sinag ng araw. Hindi lumulusot yung sinag ng gabi, kaya madilim doon, pero malinis kasi merong caretaker itong mayaman na to. At doon ang paboritong puntahan ni Jesus, doon siya nagpapalipas ng gabi kasi gustong-gusto ni Jesus ang manalangin, na buong gabi actually nananalangin siya. And then alam na natin, itong Thursday night, last week, hinuli si Jesus, tinapyas yung tenga. Siyempre, ang dilim, paano pa hanapin yung tenga ngayon, di ba? Pero gumawa si miracle, ang tunay na miracle, yung gumagawa si Jesus ng anumang bagay mula sa wala. Nakuha niyo? That is the true miracle. Hindi yung pinix lang niya, hindi yung inayos lang niya, hindi yung pinaganda niya. Ang tunay na miracle ni Jesus, mula sa wala, gagawa siya. Yun ang tunay na miracle. Yung bulag na isinilang siyang bulag, wala siyang pupil, wala talaga siyang bilog na ganyan, lubog yung mata kasi isinilang siyang bulag. Ano ginawa ni Jesus? Binigyan siya ng bagong mata. The same itong natapyas atong tenga, hindi inanap yung tenga para idugtong ni Jesus, kundi ginano ni Jesus at may tumubong bagong tenga. Ito yung tunay na miracle na nagpapatunay sa kapangyarihan niya. And of course, ito na susundan natin, hinuli na siya. Ito yung pag-aaralan natin. Pagkahuli na siya, saan dinala si Jesus? So isa na lang kaya sabi niya, dinala sa kay Cleopas. Si Cleopas, sabi ni Cleopas, yung current na pinunong pari, isa na lang kaya ang mamatay para sa kaligtasan ng marami. Di ba parang ito yung ginagawin ni Jesus eh. Pero hindi sariling salita ng punong pari ito. Inilagay ng Diyos sa isipan nitong masamang pinuno ng paring ito para lang mangyari yung propesiya na si Jesus to pero hindi nila maintindihan. Kaya sabi nila, para wala na problema, si Jesus na lang patayin. Kasi pag hindi mo pinatay si Jesus, sabi niya, ang mga tao naniniwala kay Jesus eh. Tama? Sumusunod ang mga tao, libo-libo yan eh. And then sabi niya, eventually maniniwala yung mga tao, ang mga Romano magagalit sila sa atin. Ano gagawin ng mga Romano? Gigirahin tayo. Hindi lang mawawalan tayo ng bayan, hindi lang dudurugin yung bayan natin, yung iba alipinin at yung iba papatayin. Kaya sabi niya, si Jesus na lang patayin para hindi tayo mapahamak sa mga Romano. So, uling Passover at unang Holy Communion, yung sa upper room, dito nang galing. Pumunta ng Gethsemane, hinuli si Jesus, and then nagkaroon ng illegal hearing nga. So, itong lugar na pinagdalhan kay Jesus, meron tayong mapupulot dito. Parang dito, nandito ka sa lugar na ito, kaibigan. Nandito ka sa lugar na ito, hindi dahil sa sarili mong kagustuhan lang. Naniniwala ka doon? Sovereign will ng Diyos yun. Hindi nga kita kilala, hindi kita in-invite dito, tama? So ang Diyos, bakit ka ba aakyat dyan? Na meron namang simbahan, merong elevator, merong simbahan na mas maganda sa atin. Pero bakit ka nandito? Gawa ng Diyos yon at sana huwag mong kakalimutan yon. At may gagawin ng Diyos sa iyo at meron na siyang ginawa. At tandaan mo, anuman sinimulan ng Diyos ay kanyang tatapusin. Kaya magtiis ka lang. Magpasakop ka sa Diyos para mangyari yung magandang plano niya sa iyo. So itong lugar na ito, merong importance sa Bible. Una, dalawa lang ang pag-aaralan nating umaga. Yung lugar ng tagumpay, kuminsan nandun ka sa maling lugar, kuminsan na tamang lugar ka lang. Kaya lang, at the end of this morning, makikita natin anumang lugar ka, huwag ka mag-alala. Naligaw ka man, napahamak ka man, nagkamali ka man, huwag ka mag-alala. Balik ka lang sa Diyos. Balik ka lang sa Diyos. Ayusin mo yung relationship mo kay God. And other relationship, tutulungan ka ng Diyos. Kaya meron kang problema sa asawa, meron kang problema sa anak, may problema ka sa trabaho, kung ano man yung problema mong relationship. Ang gulo-gulo, di ba? Ang gulo-gulo ngayon. Ang gulo-gulo, hindi mo na alam kung sino yung boyfriend mo, hindi mo alam kung sino
Pag binuklat mo yung wallet mo, sino ba dito? Minsan nagkakamali ka, kahit ako, ano kasi pangalan mo? Di ba? Yung mga ganun, di ba? So ito yun eh. Pero huwag ka mag-alala. Bakit? Merong Diyos na pwede mong lapitan. At pag lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya i-reject. Ano mang bagay kaya niya. May problema ka, iba sa inyo, malalayo yung pamilya niya. Huwag kang mag-alala. Kayang abutin ng Diyos yun. Eh ikaw, kaya mong lumapit sa Diyos, tama? Hindi mo kailangan mag-load. Kahit wala kang unlimited, wala kang internet, wala kang wifi. Parang tayo, wala tayong wifi. Sana nahahagip pa rin nila yung live streaming natin kasi merong sumusubaybay. Lalo na yung kapatid natin sa Canada at saka sa US at saka sa probinsya. Pero wala tayong internet, pag-pray nyo yun. So itong muling lugar, huwag kang mag-alala. Nasa mali ka, nasa tama ka. Punta ka lang kay Jesus. Hindi natin maintindihan, tama? Magkakamali ka, kahit anong gawin mo, di ba? Pero balik ka lang kay Jesus. Yun ang gusto niya, yung bumabalik tayo. So balikan natin sa chapter 4 ng 21 ng Luke na pinag-aaralan natin. At sinabi ni Jesus sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad na ngayon. Anong binabasa ni Jesus? The book of Isaiah. Isaiah yung isang propeta ng Old Testament. Nandun na si Jesus during the Old Testament, pero hindi pa siya nagkatawang tao. Spirito pa siya. So sa Old Testament, alam natin yon, and then sa New Testament, bago ng New Testament, merong 400 years of silence na tinatawag. Kasi sa 400 years, na pagitan ng Old Testament and New Testament, walang naisulat. Kaya pag may tunuturo sa inyo na between this BC and AD, wala pong naisulat biblically doon. So ito na yan, sabi, binabasa ni Jesus yung book of Isaiah. Ano yung binasa ni Jesus dito? Sabi ni Jesus sa pagbabasa niya, sabayan niyo ako, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin, sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso. Sa Isaiah, propesiya. Ano yung propesiya ng Old Testament? Puro propesiya, parang hula. Itong Old Testament, puro hula siya. Para maniwala ka sa Bible, libo-libong hula yan. Tapos, libo-libong taon ang pagitan niyan. Hindi magkakakilala ang mga sumulat niyan. And then pagdating ng New Testament, nangyari lahat yun. Ba't ka pa magdududa sa Bible? Paano? Di ba may nanguhula, may Nostradamus, kung ano man nanguhula, hindi naman lahat yan natutupad, di ba? Kung minsan nakatsyempo. Pero ito, isang katunayan, natutuwang Bible, itong lahat ng hula ng Old Testament, itong propesiyang ito, nangyari dito sa New Testament. Kaya binasa ni Jesus ito, sabi niya, ang Espiritu ng Panginoon, nasa akin, sabi ni Jesus, si Jesus ay hinirang, siya'y sinugo para dalhin ang magandang balita. Ano yung magandang balita? Na lahat tayo may kasalanan, tama? At ang kabayaran ng kasalanan ay? So dapat matagal na tayong pinatay, tama? Kasi namana natin kasalanan kay Adan at Eva, namana natin sa mga ninuno natin, namana natin sa mga lolo't lola natin, di ba? Mga magulang natin, dagdagan mo pa ng kasalanan natin, dapat matagal na tayong pinatay. So hindi ka ba nagpapasalamat? Buhay ka pa? O, tingnan mo yung katabi po. Oh, hallelujah, buhay ka pa. Di ba totoo eh? So kung maintindihan mo, ito yung biyaya o grasya ng Diyos. Sabi niya, para magandang balita dalhin. Ano yung magandang balita? Kahit pala may kasalanan tayo, pwede pala tayong pumunta ng langit. Saan ang papunta ng langit? Dadaan ka ba na Libertad? Pupunta ka ng EDSA? Sabi ni Jesus malinaw, ako yung daan. Ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa bahay ng aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. So, hindi ginawang complex, hindi ginawang... Kaya sabi niya, ito yung purpose. At nung bago umakyat sa langit si Jesus, mag-advance tayo, ito yung pinagbili niya sa atin. Ligtas ka. Nasa iyo ang banal na Espiritu. Naniwala ka kay Jesus. Huwag ka naman maging makasarili. Ibahagi mo rin sa iba. O hindi ka marunong mag-share ng gospel, nahihiya ka. Mag-invite ka lang sa simbahan o magbigay ka ng Bible o ipanalangin mo siya. Ang daming pamamaraan na ikaw ligtas ka, hindi ka dapat makontento doon. Isipan mo yung mga tao na kapalibot sa iyo, ang dami pa doon.
nag-i-struggle sila, wala pa silang kasiguraduhan na kaligtasan. At sabi niya, magandang balita sa mga inaapi. Ang mga inaapi. Ito yung sabi ni Jesus sa pinagpala ang mga taong mahirap. Anong taong mahirap? Hindi mahirap sa pera. Kundi naghihirap yung kalooban niya. Alam niya, may kasalanan siya. Alam niya, hindi siya makakapunta ng langit. Alam niya, dapat siyang parusahan. At itong taong ito, nagpakumbaba siya, inamin niya sa Diyos, God, wala po ako magagawa, hindi ko po kayang tulungan ang sarili ko, kaya kailangan ko po yung tulong mo. Ito yun. Ito yung mga inaapi, ito yung mga nakukonsensya, ito yung mga sinusumbatan. Kasi alam mo, ayaw mo pumuntang impyerno, tama? O tanungin mo katabi mo, gusto mo pumunta doon? Oo. O pag may nakita kang gusto niyang pupunta doon, ay huwag ka sasama. Huwag ka sasama. Alam mo naman yung impyerno, kung ano yon. And then sabi niya, upang pagalingin ang mga sugatang puso. Hindi lang yung broken-hearted yan. Yung mga talagang desperate niya. Remember yung plano nung ni-restore ni Jesus si Peter? Balikan natin yung lessons natin, di ba? Nung sabi ni Jesus, di ba, kinailas siya ni Peter ng 3 times. And then kailangan niyang i-restore si Jesus, di ba? Peter, do you love me? Sabi ni Jesus, ganito gawin mo. At pangalawa, Peter, do you really love me? Opo, sabi niya. Pangatlo, siyempre, masama na yung loob ni Peter. Wala natang tiwala sa akin si Jesus. Anong sabi ni Jesus doon? O sige, kapag nakabalik ka na sa akin, nagbalik loob ka na sa akin, ito yung mission mo. Palakasin mo ang loob ng iyong mga kapatid. Ito, kapananampalataya, kapatid kay Kristo. O, sabihin mo, sister o brother. Okay ka lang ba dyan? Ito yung katabi mo, kung lalaki yan, brother yan ha, huwag mo sasabihin sister. O, magagalit sa'yo. O kung babae naman, sister ang tawagin mo sa kanya. So ito sabi niya, ito yung binabasa ni Jesus. Then verse 2, sabi niya, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako, sabi ni Jesus, upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. So simulan natin doon, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Hindi lang naman yung nakakulong ang nakabihag eh. Kung minsan, parang alipin ka ng kahirapan. Nakita mo yung gano'n, hindi ka mawala sa kahirapan. Kung minsan alipin ka o addict ka ng drugs. Kung minsan addict ka ng substance addict. Nakita niyo yung namatay na kasama ng yung One Direction. O napakabata, I think 30 years old. O 31, di ba? Alam mo yung worth nun, kung tama yung information ko, kasi YouTube lang yun eh. Information ko, mga worth daw niya is $20 million ngayon. So imaginein mo, sayang yung niya. Pero kung nandun si God, ikaw anak ka ng Diyos, di ba? Meron kang 20 million. Kontento ka na? Yes, di ba? 20 million, hindi mo na kayang ubusin sa lifetime mo yun eh. Pero because wala si God, you want more, tama? You want more. Gusto mo, sige pa, isa pa. Wala kang kakontentuhan because malayo ko kay God. Ang demonyo, itutulak ka talaga niya. Hindi natin alam nangyari sa kanya, pero sinasabi niya rito, with Jesus, addict ka man sa anumang addiction mo, makakawala ka doon, kaibigan. Kaya kang palayain ng Diyos doon. Huwag ka mag-alala. No? Purihin ang Panginoon. So sinugo niya ako, sabi ni Jesus, para ipahayag, darating na ang panahon ng pagliligtas niya. Salvation is today. Kung nandito ka, wala ka pang relationship kay God, hindi ka pa anak ng Diyos, hindi ka pa nagbalik loob, kaibigan, ito yung araw na hingin mo yung kaligtasan kay Jesus. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong gawin natin, itong body natin ma-expire yan. Kahit anong inumin mong pampahaba ng buhay. Sabi sa akin ng mga Koreano, di ba yung Korean noodles,
Ang init-init nun. Okay lang na mainit kasi malamig sa Korea, di ba? Sabi niya, kapag ginanon ko raw, dapat hindi puputulin yun. Di ba, maluha-luha ka na, masuka-suka ka na. Kasi anong paniwala? Pero humaba daw ang buhay. Hindi masamang maniwala doon, pero nasa kamay ng Diyos yung buhay natin. Kaya sabi ng Diyos, ito yung siguraduhin mo. Kahit ngayong umaga, kaibigan, sigurado ka ba na ligtas ka? Sigurado ka ba kapag na-expire yung katawan mo, yung espiritu mo, babalik sa Diyos? Remember, sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Kasi dahil sa kasalanan, yung espiritu natin, isinilang tayo, patay yung espiritu at hindi makakapasok yun ng langit. Kaya sabi ni Jesus, pag nanampalataya ako sa Kanya, yung espiritu ko na patay dahil sa kasalanang naman ako, dahil sa kasalanang ginawa ko, ito'y bubuhayin, ito'y pwedeng makakyat ng langit. Kapag hindi, impyerno yon, kaibigan, hindi kita tinatakot. Pero yung sinasabi ng Diyos malinaw, pipili ka, doon ka sa langit o doon ka sa impyerno. Kaya sabi niya, ito yung panahon ng pagliligtas, even today. Kung hindi ka pa sigurado sa iyong kaligtasan, gawin mo to. Tanungin mo ng seryoso, hindi biro, ang katabi mo, sigurado ka na ba? Ligtas ka. Wantay mo naman siya sumagot. O wag mo na may torture. Yung may paglalambing naman. O kaibigan, sigurado ka naman na ligtas ka. Yung may lambing naman. Hindi naman yung pinagdidilaan mo ng mata pa. Para inuusgahan mo na. So ito yon. And then, kasunod nun, God is perfect, di ba? God is love, pero God is just. Ang sabi niya, at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Ito na yung panahon. Sino yung kaaway ng Diyos? Kahit sa atin, hindi ka naniniwala sa Diyos na naglalang sa iyo, kaaway ka ng Diyos. Sinusuway mo yung utos niya, kaaway ka ng Diyos. Remember, bago umakyat sa langit si Jesus, sabi niya, go and make disciples of all nations. Sabi niya, bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan mo silang sumunod sa lahat ng utos ko. Ito yung sabi niya, pag hindi ka nagbalik loob, dalawa lang. Sa hell ka o sa impyerno. Choice mo yon. Binigyan tayo ng free will ng Diyos. At nandito ka para maninig mo to. Kung hindi ka pang nag-decide. Hindi mo naintindihan, hindi mo maintindihan ngayon talaga. Pero alam mo yung kapakumbabaan, God, gusto ko pong makapunta sa langit. Ayoko po doon sa impyerno. Kasi kahit bata, alam niya kung anong impyerno, alam niya kung anong langit, di ba? So, ngayon pa lang magdesisyon ka at tutulungan ka ng Diyos. Kahit hindi mo naintindihan yan, ang Diyos gagawa siya ng miracle na ikaw ay liligtas niya. Kasi sinabi na, ang nagbabasa nito si Jesus. Kaya ano sabi ni Jesus? Sabi niya 63, samantala si Jesus sabi niya ay kinutya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Ito na yung hinuli siya, dinala siya sa bayan niya Quiapas, ay bahay ni Anas muna, yung dating punong pari ito. And then si Quiapas, son-in-law. Yung anak ni Anas na babae, asawa ni Quiapas. Si Quiapas, siya yung current na punong pari. And then ma-imagine niyo, we try to imagine yung mayamang-mayaman sila, super mayaman. So, ang mayaman, usually sa panahon na yun, para silang nasa compound. Nasa gilid yung mga bahay, siyempre mayaman, magandang bahay yan. And then merong open space o patio doon sa gitna. And then, pero ito, dahil itong mga taong mayamang ito, maraming galit sa kanila. Bakit maraming galit sa kanila? Yung kayamanan nila nakuha sa maling pamamaraan. Remember yung punong pari, anong negosyo niya? Ginawang marketplace yung gilid ng temple. Yung nagalit si Jesus, yung pinagtutumban niya yung mga mesa, sabi niya, bakit nyo ginawang lungga ng magnanakaw itong bahay ng aking ama? Dapat ito'y bahay panalanginan, sabi niya. Kasi bakit? Bakit sila yumayaman doon?
Kasi yung piyestang yon, magdadala ka ng handog pambayad ng kasalanan mo. Once a year yon. So ilan yung kasalanan mo once a year, di ba? So kung maraming kasalanan mo, siguro baka, kapag talagang katulad mo ako nung araw di pa ako Kristiyano, siguro kulang yung elepante. So paano ko dadalhin yung elepante kung dito yung Jerusalem, taga-Tarlac ako. Eh di ba, ang tagal-tagal kong ihilain yan. And then pagdating ko sa Jerusalem, dala-dala ko yung elepante ko, ipipresent mo sa pari, di ba? Dapat walang kapintasan yan. Anong gagawin ng pari? Yung part corruption nila, sabi niya, hindi pwede yan. Anong gagawin ko? Babalik pa ako sa Tarlac, kukuha ko, tapos na yung piyesta. Kasi isang linggo yung piyesta eh. So ang ginagawa nila, because of that corrupt system na mga Hudyo na naglilingkod dapat spiritual leader nila, anong ginagawa nila? Itong elepante ko, ibibenta ko na lang sa Tarlac. Dadaling ko na lang yung pera. At doon nga makita mo parang ginawang marketplace yung gilid ng temple. At siyempre, kung anong presyong kahit bulag pa yan, dumaan sa pari yan, inapprove na yan. Pwede nilang tanggapin na bilang handog mo. At isa pa, meron silang tinatawag na temple tax. Malit na coin na hindi talaga siya normal na nag-circulate. Siyempre, ang mga tao, wala silang ganung coin. Requirement para makapasok ka ng temple, kailangan mo magbayad ng temple tax. So, ang gagawin mo ngayon, wala ka nun, di ba? Pero may pera ka, pupunta ka ng money changer. Magpapalit ka tong coin nito, hindi naman siya talaga ginagamit everyday, pero napakamahal ng palit. Kaya makita mo, ganito sila sobrang yaman. Sa maraming tao, they have to protect themselves. So dito dinala si Jesus. Di ba si Peter, sumusunod siya sa malayo. And then nandito sa patio si Peter. Dinala si Jesus kay bahay ni Anas, former, hindi na-solusyon ang problema. Dinala sa kay Cleopas, son-in-law ni Anas. And then nandito yung Sanhedrin. Ito yung ginawa nilang, pag-aaralan natin ano yung ginawa nilang hindi legal doon. So bago nila binigay sa bantay, kasi wala silang mahita kay Jesus eh. Pero anong ginawa ng mga bantay? Kinutya at binugbog. Alam mo yung, sino nakaranas ng sampal sa inyo? Aminin. Di ba? Natandaan mo yung siyempre ayaw mo nang matandaan, di ba? Sakit nun eh. Parang may kikidlat dyan, di ba? Iyon sa kanya, pagsampal kay Jesus, maya-maya, sampal uli. Alam mo yung ganon? Maya-maya, sampal uli. Tapos may tadyak. Alam mo yung dinuduraan? Hindi lang basta dura eh. Alam mo yung kukuha ka pa ng dito? Yung para maplema. So makita mo, ma-imagine mo anong ginawa nila sa ating Panginoong Yesus. So sabi niya, ganito yung ginawa ng mga bantay. Balik tayo sa 18, sabi sa Luke 18, ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi niya sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem at dooy matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Kasi nasulat nga na before pa, ito yung binabasa rin niya sa Isaiah. And then 64, siya'y piniringan nila at pinagtatanong, hulaan mo, sinong sumuntok sa'yo? Hindi lang pinastos, hindi lang binaboy, pinaglaruan pa insulto. Di ba? Itong ganito, na pipiringan mo ko tapos tatanungin mo, paano kita makikita? Nakapiring nga ako. Di ba? Pero nakita mo si Jesus, anong reaksyon niya? Para siyang tupang kakatayin. No comment. Alam niyo yung halal ba yun sa Islam? Na di ba nag-offer sila ng pang Passover din, pinapractice nila yun eh. Nakakita na kayo, ako nakita na eh. Nakita ka na yung pinapatay na baboy. O di ba? Hindi mo pa nga siya pinapatay, ang ingay na, di ba? Nagsisigaw na, wala ka pa nga ginagawa eh. Pero yung halal, ang ibig sabihin, religiously, ipapatong mo yung kamay mong ganon, tapos dadasalan mo siya. And then, ginigilitan mong ng kutsilyo, hindi kumikibo. Ako nung una, akala ko siguro dinrag o pinatulog yung kambing. Kasi hindi kumikibo.
Pero nang makita ko yung seremonya, totoo pala yun, biblically, ganun talaga. Ipapatong mo yung kamay, di ba? Before Jesus came, yung mga handog pambayad kasalanan. Alimbawa, yung tupa o kambing. Mas pamilyar tayo sa kambing. Yung kambing, di ba? Lalagyan ng ribbon na pula. Yung ribbon na pula, simbolo ng kasalanan ko yon. So itatali sa kambing. Tapos yung seremonya, ipapatong yung kamay ko na ipagdarasal, lahat ng kasalanan ko, ililipat ko dito sa kambing. And then itong kambing, pakakawalan. Siyempre sa disyerto, ilang araw bago mag-survive yung kambing, mamamatay siya. At pag namatay siya, kasamang namatay yung kasalanan ko. Kaya lang, ang problema, kinabukasan, magkakasala na naman ako. Di magpapakawala naman akong kambing. Ilang kambing kailangan ko? Diba? O sino may kambing dito? So alam natin na hindi po pwede. Kaya once and for all, si Jesus na yung nagbayad. And then sabi niya, 65, marami pang panlalait ang ginawa nila sa Kanya. Again, tinanggap ni Jesus yon. Bakit? Para bayaran niya kasalanan ko. At kasama kasalanan mo. At yung kasalanan natin bukas, kasama yon. So gaano karami yung kasalanang binayaran niya? Gaano kasakit yung ginawa sa Kanya para matumbasan yon ng parusa na mga kasalanan natin? Ilang bilyon tayo at ilan ang kasalanan ng bawat isa sa atin. At pag naiintindihan mo ito, kaibigan, hindi kita kailangang turuan, mahalin mo ang Panginoon. Hindi kita kailangan sabihin, respetuhin mo ang Panginoon. Automatic yon, mararamdaman mo sa puso mo at magpapasalamat ka sa Diyos at gusto mo maging maayos ka sa Kanya kasi naiintindihan mo. Pag-aabuso sa mga propeta, sinabi ni Jesus, hanggang ngayon ginagawa yan. Bakit? Kapag naniwala ka kay Jesus, kung paano binastos si Jesus, kung paano siya inabuso, gagawin sa iyo bilang Kristiyano. Tama? Ngayon, bakit ka papayag doon? Papayag ako kasi naintindihan ko, itong buhay ko sa lupa, temporary lang. Ang talagang address ko sa heaven. Kasi naniwala ako kay Jesus. Kung maniniwala ako sa Kanya, dadalhin ako Jesus sa langit. So yun talaga yung permanent residence ko. Kasi temporary resident ako dito. Dito, marami kong kaklase, Di ba? 3 citizenship natin, di ba? Filipino citizen. Citizen in heaven. Senior citizen, di ba? So 3 yung citizenship natin. Pero tandaan mo, tagalangit ka, temporary ka lang dito. Kaya kapag nakiayon ka sa mundo, yung kamunduhan, mamahalin ka ng mundo, sabi ni Jesus. Pero pag nagbuhay ka Kristiyano, tatakwil ka ng mundo, kakalabanin ka ng mundo. Kaya pag pinili mo maging Kristiyano, maging matatag ka, kahit pamilya mo, babastusin ka, kahit pamilya mo, maliit ang tingin sa'yo, imamak ka, at yung iba dadaan sa dinaanan ni Jesus. And then sabi niya sa Luke 6, pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod kay Jesus, ay kinapupuutan kayo, pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinaparatangan kayo ng masasama. Bakit pinagpala? Temporary ka lang dito, huwag kang mag-alala. Oy, kung si Kuya Ben, nakita ko. Na-miss ko yan, si Kuya Ben. Ayun, yung lumabas. Sana bumalik siya. Anyway, na-miss ko yan, tinatanong ko parati. And then, yun na nga sabi niya, dadanas tayo ng ganyan. Bakit? Sumunod ka kay Kristo Walang pinangako si Kristo na bed of process. Ang iba sa inyo, sabi niya, ibibilanggo. Yung iba sa inyo, papatayin. Yung iba sabi niya, ipe-persecute. Kasi sabi niya, temporary ka lang dito sa lupa. Pero huwag ka mag-alala. Kung nasa iyo ang Panginoon, nasa iyo puso mo yung banal na Espiritu, maniwala ka kaibigan, maganda at masarap ang buhay dito sa mundo. Yung isamantalahin mo na, enjoy mo yung buhay sa mundo. Kasi pag wala ka kay Kristo, hindi sa talaga masarap. So sabi niya yung si John the Baptist, siya yung pinakahuling propeta ng Old Testament. Ay siya yung pinakadakila sa lahat ng propeta, sabi ni Jesus. Pero nakita mo, paano siya pinatay? Pinugutan ng hulo. Bakit siya pinugutan ng ulo? Di ba siya nagbabaptize? Siya nagbaptize kay Jesus din. Bakit siya pinugutan ng ulo? Kasi yung hari noon,
Siyempre, hari ka. Kung sino man ang gusto mo mapangasawa, pwede mong ituro. At hari ka eh. So nagustuhan niya yung asawa ng kapatid niya. Hindi inasawa yung kapatid niya. Sabi ni John the Baptist, "Oy, bawal yan. Kasalanan yan sa Diyos." At nagalit sila. At nung birthday ng hari, may party. Itong anak nitong reyna na inasawa nitong hari, di ba? Nandun. And then yung anak niya sumayaw, nagustuhan ng hari yung sayaw. And then sabi niya, natuwa siya. Sabi niya, humiling ka kahit ano, kahit kalahati ng kayamanan ko, sabi niya, ibibigay ko sa iyo. Nandun ang mga guests, di ba? Kasi birthday ng hari eh. Sabi niya, "Ma, anong hihilingin natin sa hari?" Dahil galit ang mama niya, dahil nirebuke siya sa masamang pamumuhay niya, mahalay na pamumuhay niya. Sabi niya, hilingin mo yung ulo ni John the Baptist. Malong magawa itong ari kasi maraming panahit, nangako siya, pinutol siya, nilagay ang ulo ni John the Baptist nasa plato at ibinigay. So ito yung sinasabi ni Jesus. Hindi lang mahirap, kung minsan imposibleng mamuhay bilang Kristiyano. Pero kung alam mo ng destination mo sa langit, hindi ka magdadalawang isip, pipiliin mo pa rin ang mamuhay Kristiyano kasi kasama mo ang Panginoon, kakampi mo ang Panginoon, hindi ka malulugi kailanman. So sabi niya, paghihirap ng mga propeta. Yun ang una, maling lugar, pero huwag ka mag-alala, lapit ka lang sa Diyos. At pangalawa, itong tamang lugar. Dalawa lang yan. Then 66, basahin natin sabay-sabay. Kinaumagahan ay nagkatipon ang mga pinuno ng bayan, mga punong pari, at mga tagapagturo ng kautusan. Dinala nila si Jesus sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at siya'y kanilang tinanong. So nandun na. Ito na yung tamang lugar. Kasi korte, bukas niyan umaga. Usually sa atin, mga 8 o'clock siguro yan. Iba 7:30. So kinaumagahan, so tamang lugar na. Ibig sabihin, legal na proseso na. Meron ng judge doon. Itong mga tagapagturo, scribes yan, mga pinuno ng bahay, nandiyan mga pariseyo, mga saduseyo, nandiyan sama-samang mga yan. And then, kataas-taasang kapulungan, sa atin ito yung Supreme Court. Ito yung Supreme Court. Ito na yung talagang sila yung magdi-decide. At least legal na yung ginawa kay Jesus. At sa kanila siya, tinanong si Jesus. Sabi niya, yung tamang lugar, yung legal makatarungan, ito yung, at least, inayos nila. Remember nung una, gabing-gabi, alauna ng madaling araw, naghihiring kayo. Tapos walang abogado si Jesus, tama ba yon? Tapos kayo-kayo lang nandun hanggang alas 5 yon. Ganong kasama talaga. Pero again, imagine mo itong Diyos natin. No comment lang siya. And then dito tinanong siya. Sabi niya, sabihin mo sa amin, ikaw nga bang Kristo? Sumagot si Jesus, sabihin ko man sa inyo ay, wala naman pa yung nag-iba ngayon di ba? Na ahayo tayo, ibabahagi natin magandang balita, tapos tatanungin mo pagkatapos magsalita lahat ng mga ebanghelyo, di ba? And then tanungin mo siya, gusto mo bang tanggapin yung regalo ng Panginoon na buhay na walang hanggan? Sasabihin sa akin, saka na lang po. Hanggang ngayon the same. Hanggang ngayon. Imbitahin mo sa simbahan. Kung wala ka magandang dahilan, masasama mo ba yan? Hindi So the same. Hanggang ngayon sabi ni Jesus, sabihan ko man sa iyo na kaya kitang iligtas, pero marami sa inyo hindi pa rin naniniwala hanggang ngayon. Ito yung nakakalungkot na realidad. Hanggang ngayon. Pag tinanggal kaya yung alam ng Diyos ano yung dahilan natin bakit tayo pumupunta sa Kanya? It takes time bago maging tama yon kasi inuhubog ng Diyos doon. Pero pag tinanggal yon, pupuntahan mo pa kaya siya? Ito yon. Magsisimba ka pa kaya? Ito yon. Pero huwag ka mag-alala. Bakit? The fact na nandito ka, may ginagawa ng Diyos sa iyo. Kaya matuwa ka. At tingnan mo, ano ang magiging resulta niya pagdating ng araw, kaibigan? Tatayo ka rito.
Para ano? Para yung kay Brother John, gusto ko lang pong ikwento yung ginawang kabutihan ng Diyos. Yun. Kasi may ginawa ng Diyos sa'yo. Kaya, bigyan mo lang ng pagkakataon ng Diyos, gagawin niya yung magandang plano niya sa bawat isa sa atin. Kaya sabi niya, sabihin ko man sa inyo, sana maniwala kayo. Para ngayon, sinasabi ng Diyos sa atin, tinuturo niya tayo, sana maniwala tayo. At kung tanungin ko naman kayo, sabi niya, hindi kayo sasagot, di ba? Pero tayo sumasagot, di ba? Pero kuminsan, kumusta ka? Okay lang. Pero kung pastor mo ako, kuminsan medyo meron akong alam, meron akong nadidiscern, di ba? Uulitin ko yung tanong, kumusta ka ba talaga? Di ba, kuminsan may iiyak na. Actually po, pastor, di ba po ako okay. Yun na, di ba? So ito yun eh. So the same kay Jesus. Pag tinanong kaya, gusto mo bang pumunta ng langit? Minsan mag-iisip ka pa eh, langit. Ano ba meron doon? Pag hindi ka na-content, hindi ka papayag. Kung tanong yung katabi mo, gusto mo pumunta ng langit? Merong nag-isip pa, di ba? Nag-isip pa, hindi sumagot. Pero yung sumagot, siyempre, oo naman, di ba? Oo, gusto ko pumunta ng langit. Pero sinasabi ni Jesus, kuminsan di ka naniniwala, kuminsan di ka naman sasagot. 69, sabayan niyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, ang anak ng tao, si Jesus, ay uupo sa kanan na makapangyarihan ng Diyos. Ipinag-aaralan natin, wala pa to, papot na pa lang do, di ba? Pero sa araw na mismo ngayon to, nandun na si Jesus sa kanang side ng Ama. Kasi nangyari na itong pinag-aaralan natin eh. So hindi ka na dapat magduda, nangyari na itong pinag-aaralan natin. Kaya pinagpala tayo. Nung binabasa nila ito sa panahon ni Jesus dito, hindi nila alam. Hindi pa pinako si Jesus, hindi pa nabuhay na muli si Jesus. Wala pang mga ganun nangyari. So ang hirap paniwalaan. Tayo, dapat hindi na mahirap paniwalaan. Pero makita mo, kukunti pa rin ang naniniwala. Imaginin mo na, gusto bang tanggapin ang kaligtasan ngayon? Pastor, pagpipray ko muna. Ha? Pagpipray mo muna, ito yung critical. Ako mamatay ka bukas. Ano gagawin mo? Kaya nga salvation is today. Kapag narinig mo, hindi mo naintindihan, Panginoon, gusto ko po yan. Gusto ko po yan. Kahit hindi ko po maintindihan, Panginoon, tulungan mo po ako. Gusto ko po yan. Ayoko pong pumunta ng impyerno. Gusto ko pumunta ng langit. Gusto ko po, ikaw makasama kita panghabang panahon. Ito yun. Ito yun. Hindi mo kailangan ma-memorize lahat, hindi mo maintindihan. Ito yung pananampalatayang tunay. Anong pananampalatayang tunay? Naniniwala ka sa bagay na wala ka namang nakikitang pruweba. Tama? Walang ebidensya pero maniniwala ka, ito yung pananampalatayang tunay. Sinabi mo, Panginoon, hindi ko man po maintindihan yan, wala man po akong pruwebang nakikita, pero naniniwala po ako at gusto ko po. Ito yung sabi niya, ngayon nakaupo na si Jesus dito, pero sa kwento natin, papatayin siya ilang oras na lang, this is Thursday ng madaling araw, ay Friday ng maga, and then mga alas 12, papako na siya, alas 3, kailangan niya mamatay kasi yung handog 3 to 6 yon bago lumubog yung araw. So dito yung nangyari later on, makikita natin ang detalye nun. And then mga Hudyo, itong mga masasamang taong pinag-aaralan natin. And then ipapasa na siya sa mga Hentil. Sino mga Hentil? Tayo. Tayo yung mga Hentil, mga Gentiles. Ang mga Hentil, ito yung usually mga pagano. Alam mo yung mga paganong sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Tama? Hanggang ngayon, biktima tayo doon. Sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Alam mo yung mga unang pagano sa panahon nila, para matuwang Diyos nila, anong ginagawa sa anak nila? Inahandog kay Molek yung anak nilang sanggol. Lalo na yung panganay mo lalaki. Imagine mo, susunugin mo o ihulog mo yung anak mo para sa bulkan bilang handog sa Diyos-Diyosan. Ito yung pagano. At tayo po yun. Tayo po yun. Dapat hindi tayo pa ililigtas. Hindi tayo chosen people. Kaya lang, dahil sa katigasan ng ulo, hanggang ngayon, marami pa sa Israel pupunta ka, marami pang hindi naniniwala na yung pinatay si Jesus na yon. Inaantay pa nila yung Messiah. So nakakawa. Pero tayo, naniwala tayo at ginagamit tayo ng Diyos ngayon para sa kaligtasan ng mga tao sa Israel.
Yung mga turistang Pilipino doon, pupunta doon, sila yung nagsishare ng gospel doon at sila yung naliligtas kasi nakikita nila yung ebidensya. Pero, merong hangganan. Sabi ng Diyos, hanggang matapos ang panahon ng mga hentil. Ibibigay uli yung position ng mga Hudyo na silang chosen people. So ngayon, ngayon 2024, ginagamit tayo ng Diyos para sa mga Hudyo, pero may hangganan po yung privilege na binigay sa atin. And later on, sila pa rin ang gagamitin ng Diyos para maghikayat sa atin, mag-evangelize sa atin. Remember sa tribulations, 144,000, 12,000 per tribes of Israel, hindi mararapture. Silang mag-evangelize. Mga Hudyo po to. Mga Hudyong lalaki, sabi ng Bible, mga lalaking hindi sumiping sa babae. Ito yung gagamitin ng Diyos. So again, next lesson natin, dadalhin na sa mga hentil. At sabi niya, ang lesson, hindi ka makakatakas. Maniwala ka man hindi, aabutan ka ng pagiganti, aabutan ka ng pagpaparusa. Tingnan yung patapos na tayo, tignan niyo yung atensyon ng katabi niyo, gisingin niyo. Gisingin niyo. Hindi, importante ito sasabihin ko. Hindi ka kasi makakatakas. Hindi ka makakatakas, kaya pakinggan mo. Binigyan ka ng free will ng Panginoon. Gamitin mo sa tama. Ulitin ko. Tayo nga kayo. Importante ito, tayo to. We have few minutes na lang eh. Lumundag ng konti para magising. Pwede sumayaw, pero huwag kang kakanta. Upo uli. Nagising na? Ulitin ko lang, hindi tayo makakatakas. It's either gagantihan ka ng Diyos, paparusahan ka ng Diyos, o ililigtas ka ng Diyos, dadaling ka sa langit. Bago pag sa rapture, yung rapture of the church, ito yung ililigtas ng Diyos ang mga nasa simbahan. Sino mga nasa simbahan? Yung mga taong naniwala kay Kristo. Isi-safe keep sila ni Jesus dun sa heaven. Kasi 7 years, ibabagsak ng Diyos yung lahat ng sumpa niya, lahat ng paghihiganti niya dun sa lahat ng hindi naniwala. So maniguro ka, anytime mangyari yung rapture, or mamatay ka man, hindi nag-rapture, dadaling ka sa langit. O na-rapture ka, dadalhin sa langit. At pagdating ng tribulation, na pagpaparusa ng Diyos, ligtas ka na. And then millennial kingdom, kasama kang babalik dito sa lupa. So walang makakatakas. At isipin mo parati ang sinasanabi ni Jesus, itong buhay sa lupa, maiksi lang. Tandaan, life is too short. Hindi mo natandaan? Dati, ang ganda pa ng itsura natin, di ba? Na mga flawless pa yan, di ba? O ngayon, ayaw na nga natin umarap sa salamin, di ba? Alam mo yung nagsusuklay ka, nandito yung salamin, nagsusuklay ka dito. Oh. Kasi ayaw mo na makita kahit ako eh. Ayaw ko na makita kumisa pa tumatapat pa ako rito, sabi ko, huwag kang tatapat kasi doon. Kasi lalo kang kumikintab. Alam mo, pero hindi mo maiwasan, di ba? So ito yon. So titingnan mo, ito yung pong matagal, itong for eternity. So maniguro ka, kaibigan, buhay ka pa ngayon, nakakarinig ka pa ngayon. Nakakaintindi ka pa. Eventually, itong mind natin, mag-fail yan. Itong pandinig natin, mag-fail yan. Yung mata natin, mag-fail yan. Bago mangyari yon, ayusin mo ito. Saan ka ba talaga pupunta? Ligtas ka ba talaga? At kapag ligtas ka, huwag kang maging makasarili. Alam mo yung mga taong hindi paligtas. Kahit sa mga katabi mo, kilala mo mga yan eh. Na ipag-pray mo, huwag mo namang hatulan. Ipag-pray mo. At kayo pinagpipray ko kayo kung bakit tinitingnan ko yung attendance nyo doon. Bago ako matulog, dadalhin ko sa kwarto ko yun. Kasi gusto kong pinagpipray ko yung mga pangalan ninyo. Na, yun ang gusto ng Diyos, one by one. Kaya kapag wala kang pangalan doon, absent ka, 1 linggo, hindi kita mapapag-pray. Alam nga naman i-memorize. Kumisa na memorize ko yung pangalan nyo. Katulad nung isang gabi, wala akong internet, salamat sa Diyos, wala akong Netflix.
So, God prompted me to pray. Remember, sabi ng Diyos, you do not even know what to pray. And then, God sabi ko, sige po, magpipray ako. Hindi ko dalilistahan ha. Umiikot lang po ako dito. And then, merong boses. Sa kwarto ko, sumisigaw ako. Pero dito hindi ako pwede sumigaw. Baka yung mga kapitbahay, ano nangyayari kay pastor. So, nagpipray ako, pero merong boses. Merong boses. At alam mo, salamat sa inyo. Alam mo kung bakit? May mga paborito kayong lugar. O pagdating ko doon, God, si Sister Nora, parang nakikita ko yung mga paborito niyong lugar. Alam mo, ang laki palang tulong nun. Kaya pag may bisita tayo, hindi alam kung saan sila uupo, di ba? Ngayon, pag nauna sila, may nakita ko nauna sila, umalis kasi teritoryo ng mga sibayli ito. Alam niyo ganun. So ito yun eh. Ito yung sabi niya na isipin natin yung walang panghanggan kasi ito yung gusto ni Jesus. Ngayon pa lang, meron tayong assurance ng kaligtasan natin. Hindi katagalan, di ba? Nakita nila, ginawang miracle ni Jesus. Kahit naman ngayon. Pero pinili pa rin nila. Hanggang ngayon po nangyayari ito. At sana kaibigan, hindi ikaw. Hindi ka man maniwala, someday, mapapatunayan ng Diyos sa iyo. Isa lang yon, langit o impyerno lang. At ikaw ang pipili nun. At huwag mong sayangin yung ginagawa ng Diyos sa atin. At ganun din sa mga taong hindi hahatol ng tama tungkol kay Kristo. Anong tama tungkol kay Kristo? Siya ay Diyos. Siya ay nagkatawang tao pero hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagkatawang tao for the purpose magkaroon siya ng dugo. Kasi hindi pwedeng bayaran ang kasalanan natin na ang kabayaran ay kamatayan. Walang kamatayan ng Diyos, Espiritu siya. So magkaroon siya ng kamatayan, kailangan niya magkatawang tao sa pamamagitan ni Virgin Mary para mabayaran yung kasalanan natin. Pero hindi naging dahilan yon para maging Diyos si Mary. At marami sa Bible, anong tawag niya sa nanay niya? Babae. Babae. At nung bago siya mamatay sa krus, anong sabi niya? John, ito na yung nanay mo ngayon. Sabi niya kay Mary, siya na yung anak mo. Kasi ang purpose lang niya, kailangan magkaroon ng dugo si Kristo para mabayaran yung kasalanan natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang dugo ay simbolo ng buhay. Ito lang yon. At kapag yon naintindihan mong tama yon, hindi mo kailangan ma-perfect. Pero yung puso mo, kausapin mong Diyos, gusto ko pong maligtas. Hindi ko po naintindihan, sinasabi ni Pastor Ed, ang gulo-gulo, pero gusto ko pong makapunta ng langit. Gusto ko pong, at patuloy ka lang. Kahit na, di ba, kahit na tinatamad kang pumunta sa simbahan, ang daming ginagawa ng demonyo, kalad ka rin mo ang sarili mo. Kayo mga magulang, kalad ka rin nyo yung mga anak ninyo. The best you can give to a person, lalo na sa family nyo, ilapit nyo sila sa Panginoon. San man lugar ay kasama natin ang Panginoong Yesus kung tayo ay merong relationship sa Kanya. So naintindihan natin paano tayo magkaroon ng relationship sa Kanya. Ngayon tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba ay tagapagmana na ng langit? Kaibigan ka na namang Diyos? Anak ka na ba ng Diyos? Tagasunod ka ni Kristo? Pamilya ka ba ni Kristo? Ito yon. Alam mo yon at marami pang iba dyan. At least kahit isa man lang yan, makasiguro ka na meron ka ng relationship kay God. At bago ka umalis dito, kaibigan, ito yung isettle mo na, God, gusto ko pong lahat yan, magkaroon ako ng relationship sa iyo. At tingnan mo, ibulong mo sa Kanya, gagawa ang pamamaraan ng Diyos para maintindihan mo yan. Again, tatandaan natin, maling lugar, tamang lugar, ginawa kay Jesus. Sa atin naman, paano natin i-apply yan? Kay mali, kay tamang lugar ka, isama mo si Jesus para hindi ka na mag-alala. Kasi pagkasama mo si Jesus, sabi niya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sabi ni Jesus, hawak tayo ng Diyos Ama, hawak pa rin tayo ni Jesus. Walang makakaagaw sa atin sa kanilang mga kamay. Ang sabi niya, nothing. Walang anuman ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan niyan, karamdaman niyan, problema yan, wala. Basta tanda mo, walang pwedeng maghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. So for eternity yon. Ito yung sinasabi niyang, once saved is always saved.
kasi hindi pa bago-bago yung isip. Nung tinatakan ka ng Diyos, hindi binubura yon. Nung sinulat ang pangalan mo sa Book of Life, hindi pa nagkasala ka buburin. Hindi gano'n ang Diyos natin. So ngayon pa lang simulan mo, siguraduhin mo na ikaw ay anak ng Diyos. So tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. Tunay nga po, napakadakila mo. Tunay nga po, napaka makapangyarihan mo. At nakikita po namin yan sa araw-araw na buhay po namin. At kahit sa mga kapamilya po namin dito, O Diyos, sa panahon ng pagsasama po namin, may nakikita po kaming ganun. Kaya pinupuri ka po namin, O Diyos. Ikaw lamang po talaga ang kailangan namin. Ikaw lamang po talaga ang kabuuan ng mga inahangad po namin sa buhay po namin. Kaya idikit mo po ang iyong salita, lalo na po yung narinig namin sa iyo ngayon, sa puso't isipan po namin para hindi maagaw ng devil pagkus magamit po namin bilang gabay sa araw-araw na buhay po namin. At gusto ka po namin patuloy na may taas sa oras na ito, Diyos. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po magkaroon tayong communion. Alam na natin yung reminder na utos ng Diyos. Na utos niya na mag-observe tayo ng Holy Communion. Alam na natin yung kahulugan ng holy, tama, banal. So you take it seriously po na yung tunay. Kasi ang utos niya, tuwing mag-Holy Communion tayo, ang gusto lang na inihiling ng Diyos, makinig kayo. Inihiling ng Diyos, alalahanin mo kung paano binayaran ni Jesus ang kasalanan mo. That's the essence ng communion. And then opportunity para hingi mo ng tawad yung mga nagawa mong kasalanan. Kasi tomorrow o baka mamaya magkasala na naman tayo, tama? Pero at least yung 1 week na yon, malinis na ng Diyos yon. So ito yung importance ng Holy Communion at meron siyang babala. Alam ng Diyos kung sa puso mo, binabastos mo lang ang Panginoon. Anong babala niya? Yung iba, sabi niya, nagkasakit. At yung iba ay namatay na. So, it's a Holy Communion. Banal po ito. Hindi siya ritual na basta-basta. Kahit ang mga bata, kapag nakita niyo sila hindi nakikinig, huwag niyo silang bigyan ng element. Meron pa namang next Sunday. Dapat nating matutunan yung tamang respeto at yung taong merong takot sa Diyos. So again, yung tinapay, simbolo ng katawan ni Jesus. Jay, nakabili kayo nito? Ay, 4. Tama pa. Ihuli yung mga bata para pag nakita kung hindi nakikinig, huwag bibigyan. Sinong dapat mag-communion? Yung mga taong naniniwala. Yung isa, lipat doon. Dito ka na lang, blue. Siksikan kayo dyan eh. Tandaan niyo yung sinabi ni Jesus doon sa
dinner nila, yung Last Supper. Nung uminom siya ng kopa, yung mamayang inumin natin, sabi niya, muli kong gagawin ito sa aking pagbabalik na lang. Sa aking pagbabalik niyo, yung millennial kingdom. After ng tribulation, at after ng rapture, di ba, tribulation, 7 years, and then millennial kingdom, 1,000 years. So habang inantay natin yon, sabi niya, alalahanin nyo tuwing nag-Holy Communion. So paghawak nyo ng element, take time to pray, lalo na yung paghingi po ng tawad doon sa ating mga kasalanan. Kahit binayaran ni Jesus yung mga kasalanan natin, obligasyon natin na humingi ng kapatawaran, pagsisihan ito para hindi natin ulit-ulitin. So pag nalagpas kayo ng usher, pwede nyo taas ang kamay para lapitan kayo ng usher. Lahat pa to, nagkumpisal na kayo, humingi na kayong tawad sa kasalanan nyo. Oo, tinuruan ko na kanina yan. So lahat po meron na. Pwede po nyo nga itaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo ako, ikaw na po yung umako. Ikaw na po yung tumanggap ng lahat ng kaparusahan bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pagkatapos po yung cup. Panginoong Yesus, nang dahil po sa dugo mo, simbolo po ng buhay mo, bilang kabayaran sa kasalanan ko na dapat may mamatay, ikaw po yung pinatay. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo na habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Tulungan mo po ako, respetuhin po kita, at mahalin po kita. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. So, salamat din sa Diyos sa pagkakataon na may balik natin ang portion ng pagpapala ng Diyos sa pamagitan ng ating mga tithes and offering. Ano yung sinasabi ng Diyos? Lahat ng binibigay lahat ng meron tayo, iba-ibang pamamaraan binibigay ng Diyos sa iba-ibang pamamaraan. Pero sabi niya, ibalik mo, subukan mong ibalik
yung 10% nun sa akin at ang pangako ng Diyos, ibabalik niya sa atin na siksik-liglig, umaapaw, wala mapaglagyan. At kapag hindi natin sinunod doon, anong sabi ng Diyos? Pinagnanakawan natin ng Diyos. Medyo delikadong offense po yon. Kaya subukan mo na sundin mo yung utos niya, ibalik mo sa Kanya yung 10%, hindi pinapadala ng langit yan, kundi ginagamit din ng Diyos. Sabi niya, para merong pagkain o kailangan sa aking tahanan. Sabi niya sa Proverbs 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ikaw lang ang pag-asa ko, aming ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka natulang, biyaya mo sa akin lagi.
pag-ibig mo ako noon. Upo muna po tayo para ma-welcome natin yung mga first-timer natin. May nakita kong first-timer. Yung isa daw, kapatid ni Piron. Hindi nakasulat dito. Anong pangalan niya? Si Abigail, di ba? Abigail. So, at saka si Alexander. San Piego. So, Alexander, welcome. Kantahin namin kayo, tayo lang kayo, don't be, para ma-welcome namin kayo. Yung malapit, pwede nyong kamayan sila at i-welcome nyo. At sana next Sunday, makasama namin kayo uli rito. Yung sa likod do, welcome naman ninyo si Abigail. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. Our family always there to be strong and to lean on. Welcome, Alexander, Abigail. Sana next Sunday makasama namin kayo. At tayo po tumayo para sa benediction. Ama, salamat po. Tunay nga po na napaka-special po namin sa iyo. At alam po namin, O Diyos, sobra-sobra po yung ginawa mo ngayong araw na to sa amin. Dahil tinulungan mo po kami na piliin ka po namin sa maraming choices namin itong araw ng linggo, araw po ng pagsamba, araw po ng pamamahinga, araw po ng paggawa ng kabutihan. Kaya pagpapalang galing sa iyo, O Diyos, ay binabahagi ko po sa lahat ng kapamilya ko nandito sa ISEP Center, yung kasabay po namin na sana po maging maayos po yung live streaming para marinig po nila at maintindihan din po nila ang salita mo. Kaya salamat po sa iyong pagmamahal. Ikaw po yung umabot sa aming lahat, pati na po yung mga wala dito at wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin namin, ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang, ihayag ang iyong kadahilan. Mula sa pagsikat sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan.
Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Kabutihan mo'y aming awitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamali. Ang alam mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming awitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamali. Nasa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ihahayag ang iyong So tayo po ay kain muna bago tayo kumalis, bago tayo kumain. Picture taking muna, doon ang camera. Dito ka sa harap. Dito sa harap.